Gusto kita, Jasmine. Huwag mong alalahanin ang pag-aasawa ko kasi kung hindi rin lang ako sa'yo uuwi, mas pipiliin ko pang tumandang mag-isa. Dear Amihan Stories presents My Son by Heart, written by Jean Chua. Hindi pa matuluyang sumisikat ng araw ay nasa labas na si Jasmine. Tanga ng kanyang eco bag at ang listahan ng mga bibilhin. Payak ang kanyang kabuhayan. Naglalako siya ng kakanin sa kanilang lugar. Hindi man marangya, sapat ang kinikita upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa araw na yon ay bibili siya ng mga pang-stock sa kusina. Habang binabaybay ang eskinita sa likod ng palengke, may narinig siyang matinis na iyak. Akala niya isang pusang naiipit ang pinagmulan ng tunog. Pero habang papalapit siya sa basurahan, ay mas lumilinaw ang nakakaawang palahaw ng isang sanggol. Maingat niyang kinalikal ang basura hanggang sa makita ang baby na balot ng dumi. Maputla, nanginginig at ang tanging saplot lang ay isang manipis na tela. Diyos ko, sino may gawa sa'yo nito? Bulalas ni Jasmine saka dali-daling kinarga ang bata. Inalis niya ang basurang nakadikit dito. Masyadong malayo ang ospital at baka pag-isipan siya ng masama, lalo pat hindi niya alam kung saan nanggaling ang sanggol. Kinailangan nito ng maagap na paunang lunas, kaya agad siyang umuwi para linisan ito at padidehin. Matapos ang ilang oras, hinatid niya na ito sa health center. Nang ma-check up ang bata, nagtanong-tanong siya kung may kilala bang buntis na manganganak ngayong buwan sa kanilang barangay. Subalit wala raw. Masyadong maliit ang populasyon ng kanilang lugar, kaya alam niyang sinadyang iwan doon ang bata. Walang note, walang pangalan, walang kahit anong pahiwatig kung sino ang mga magulang. Parang isang bagay lang na itinapon. Nanginig tuloy ang kalamnan ni Jasmine dahil sa galit. Kung hindi niya nakita, ay baka napaano ng baby na yon. May lagnat siya, Jasmine. Kaano-ano mo nga uli ito? Untag ng midwife matapos asikasuhin ng bata. Pamangkin ko po, pagsisinungaling niya. Talaga? Akala ko'y ulila ka na kaya walang dumadalaw sa'yo. Ano pangalan nitong baby? Siya po si Jared, Nanay Lorena. Kay pogi-poging bata, lalaki itong habulin ng mga chicks. Napangiti si Jasmine. Ang importante po sa akin ngayon ay maging ligtas siya, Nay. Matapos patingnan sa klinik ay hindi agad dinala ni Jasmine sa barangay ang bata. Sa halip ay iniuwi niya ito. Ginawa niya ng lampin gamit ang luma niyang t-shirt. Gumawa rin siya ng tulugan mula sa lumang basket ng tinapay na pinatungan niya ng tuwalya. Inikot niya ang barangay sa mga sumunod na araw. Nagtanong sa mga kapitbahay at maging sa palengke. Walang naghahanap kay Bibi Jared. At sa bawat gabing dumaraan, lalong tumitibay ang desisyon ni Jasmine na kupkupin ito. Hindi niya kayang iwan ng sanggol. Hindi niya ito hahayaang mapunta sa sistema na minsan na ring nakalimot sa kanya noon. Sa edad na 21, gagampanan niya ang isang mabigat na tungkulin na hindi niya inasahang ipagkakaloob sa kanya. Ako na lang ang magiging nanay mo, Jaren. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para lumaki ka ng maayos. Pangako niya sa sanggol na tulog at walang kamalay-malay sa mundo. Hindi niya man maibigay ang lahat ng magagandang bagay sa mundo, hindi naman ito magkukulang sa pagkain o pag-aaral. Sisiguraduhin niya yon. Dumaan ng maraming taon at ganap nang lumaki ang batang si Jared sa pangangalaga ni Jasmine. Mula sa unang pagtubo ng mga ngipin hanggang sa unang pagpasok sa paaralan, lagi siyang umaalalay dito. Gising na ang buong barangay sa unang pagsilip ng dilaw na araw at naglilinis na rin si Jasmine sa bakuran gamit ang walis tingting. Si Jared ay nag-iigib ng tubig mula sa poso. Nay, tabi! Mababasa kita! Maligo ka na pagkatapos niya, Jared. Ihahatid kita sa school mo. Okay po. Sinundan ni Jasmine ang bata at pumasok na rin sa loob ng bahay. Kumuha siya ng tinidor para tingnan ang mga nilulutong kutsinta habang nagkakape. Maya-maya, lumabas si Jared mula sa banyo. Nagtutuyo ito ng buhok gamit ang tuwalya. Fresh na talaga yan? Siguradong wala ng puti kahit saan? Tanong niya. Opo, Nay. Kinuskus ko ng maigi. Tingnan niyo. Umikot si Jared at kumending-kending pa na brief lang ang suot. Malinis na po. Bumalik ka ng banyo at kukuskusin ko yung batok at binti mo. May dumi pa po. Gulantang na napabalik ng CR si Jared. Sa binti mo may putik, yung leeg mo may libag. Ano bang ginawa mo kahapon, ha? Lumapit si Jasmine para tulungan itong maglinis ng katawan. Sinabi ko na sa'yo noon pa man, unahin lagi ang ulo tapos leeg.
Pagkatapos ang mga braso at ang tiyan, pusod. Alam ko na yan, Nay. Sabad ni Jared. Oh, kung alam mo na pala, ba't may dumi pa rito? Sa tenga may sabon din. Nagmamadali kasi ako. Hindi ka malilate. Sabi niya, saka ito binuhusan ng tubig pang banlaw. Oh, ayan, guwapo ka na ulit. Thank you po. Walang anuman. Sige na, magbihis ka na para makapag-almusal na tayo. Itinabi na ni Jasmine ang kanyang mga ibebenta mamaya. Mabilis siyang nagpunas ng katawan bago umupo sa hapag. Nak, Jared, baba na rito. Super Jared coming! Hinintay ni Jasmine na matapos nitong ikutin ng kusina bago tinapik ang mesa. Dito ka na, kakain na tayo. Pinangunahan ng bata ang dasal at pinanood niya ito. Kay bilis ng panahon, isang iglap lang ay malaki na si Jared. Hindi siya nagsisi sa pagkupkup dito. Dahil sa presensya ng bata, hindi na siya malungkot at masigla na ang kanyang araw-araw. Gayunpaman, iniisip niya ang totoong magulang nito. Pero bakit niya pa iisipin ng mga yun? Ayaw ng mga yun sa bata. Bitbit ang bilaon ng mga kakanin, binaybay ni na Jasmine at Jared ang kahabaan ng kalsada patungo sa eskwelahan. Naabutan pa nila ang mga nagzuzumba tuwing umaga sa covered court ng barangay hall. Bili na po kayo ng sapin-sapin, kutsinta, biko, gawa ni Nani Jasmine. Masarap, malaki at sakto ang tamis. Sigaw ni Jared. Huwag kang nagsisisigaw masyado at baka mamaos ka. Kailangan makapag-recite ka ng maayos sa school. Mas importante yon. Pangangaral ni Jasmine sa bata. Lumapit ang isang ginang at nakinig sa kanilang usapan. Alagang-alaga mo tong anak-anakan mo, Jasmine ah. Kamusta naman sa grade 3, Dodong Jared? Ayos naman po, Aling Lorna. Kahapon nagtanim kami sa garden ng school. Pagdating ng Nutrition Month, ibebenta namin ang bunga doon. Ay sige, dadaan ako sa araw na yan at bibilhin ko ang lahat ng paninda ng section mo. Ayos ba? Salamat po, Aling Lorna. Napahawak ang ginang sa ulo ng bata sabay baling sa kanya. Pabili ako ng kutsinta. Sige po, ibabalot ko lang. Tinanggal niya ang plastik ng bilao at inasikaso ang order ni Aling Lorna. Tinulungan siya ni Jared. Matapos ang ilang minuto, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa eskwelahan. Huwag kang makipag-away sa mga kaklase mo ha. Makinig ka ng mabuti para marami kang matutunan at di masayang ang pagpunta mo sa school araw-araw. Ubusin mo baon mo. Opo, Nay. I love you po. Hinila siya nito para humalik sa pisngi. I love you too. Mamayang 4:00 hintayin mo ako rito. Huwag sasama kahit kanino, okay? Opo, ingat po sa paglalako, Nay. Kumaway siya at umalis na para magbenta. Sana maubos ang kanyang paninda para naman makapag-ipon siya. Balak niyang bilhan ng bagong damit si Jared. Mabilis itong lumaki kaya masikip na ang mga pambahay. Excited si Jasmine na makitang lumaki ang anak. Yumabang bilang isang matangkad at matalinong binata na dala ang kanyang pangangaral sa buhay. Gusto niyang ipamukha sa mundo na hindi patapon si Jared. May karapatan itong mabuhay at mahalin. Pagdating ng tanghali, isang itim na SUV ang pumarada sa tapat ng eskwelahan. Nasa loob niyon si Brian, 30 anyos. Tahimik siyang nakatingin sa litrato ng batang lalaking may ngiting abot langit habang kumakain ng kutsinta. Jared? Bulong ni Brian. Kamukhang-kamukha ng bata ang kanyang yumaong kuya at ng asawa nitong si Ate Ivy. Ito na nga ang nawawala niyang pamangkin. Itinakas ito ng surrogate mother matapos malamang namatay sa aksidente ang mga magulang ng bata. Ngayon lang siya nakauwi mula sa pagtatrabaho abroad. Matututukan niya na ang pagbawi sa kanyang pamangkin. Nasa front seat ang tauhan niyang si Marco. Tahimik din. Hawak ang folder na may lamang DNA result. Ayon sa resulta ng test, siya nga nawawala niyong pamangkin. Lalapitan na ba namin ng bata? Humigpit ang hawak ni Brian sa larawan. Wag. Gusto ko muna siyang obserbahan. Titingnan ko rin kung maayos ba ang trato sa kanya nung Jasmine na yun. She's the one who took care of my nephew, right? Affirmative, sir. Sa pagkakaalam ko, sinusundo niya si Jared pagdating ng uwian. Nakikita niyo rin siya agad. That's good. Kilalanin natin ang babaeng yan. Lumamig ang tingin ni Brian. Nagpapasalamat man siya dahil tinulungan ng Jasmine na yon ang kanyang pamangkin. Alam niyang malalim na ang samahan ng mga ito. Mahihirapan siyang isama ang bata pa uwi. Sa kabilang banda, maalikabok na ang kalsada pero sanay si Jasmine sa lakaran.
Pauwi na siya mula sa paglalako ng kakanin. Pero gaya ng nakagawian, susunduin niya si Jared mula sa eskwela. Natigilan siya noong mapalingon sa gawing kanan. May nakaparada kasing itim na kotse sa tapat ng school. Hindi yung tipikal na sasakyang makikita sa eskinita ng kanilang barangay. Nakatayo sa gilid ng sasakyan ng isang lalaking nakaitim na polo at slacks. Hawak ang cellphone at tila may hinihintay. May lumipat yatang pamilya rito sa amin. Saan kaya sila nakatira? Sana malapit lang para mapagbentahan ko ng kakanin. Nasabi niya sa sarili. Isang puwersa ang yumakap kay Jasmine. Nanay! Sigaw ni Jared. Pawisan to. Nakangiti habang bitbit ang backpack. Naubos mo naman ba ang baon mo? Hindi po, Nay. Pinahati ko po kay Gina kasi wala siyang dala. Sabay kindat ng bata. Ang lakas ko makapogi. Tumutulong ka dapat dahil gusto mo, hindi yung nagpapapogi ka. Nay naman, joke lang po. Ang halakak na bata ay naputol nang marinig ang boses ng isang lalaki mula sa likuran. Excuse me, Jared? Napalingon silang mag-ina. Ilang hakbang lang ang layo mula sa kanila ay nakatayo ang lalaking nakita niya kanina. Matangkad, matikas at mestizo sa malapitan. Jared, pag-uulit nito. May pagkasabik sa muka at kaunting bahid din ng kaba. Kumabog ng malakas ang puso ni Jasmine. Mukhang dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Nay, kilala niyo po siya? Hindi niya masagot ang tanong ni Jared. Wala siyang magawa kundi itago ang bata sa likod at harapin ang lalaking may pagkakahawig ang muka sa kanyang batang inampon. Sino ka? Anong kailangan mo? My name is Brian Lim. Ako ang tiyuhin ni Jared. Ikaw naman si Jasmine, di ba? Nice to meet you. Para binuhusan ng malamig na tubig ang puso niya dahil sa narinig. Humigpit ang hawak ni Jasmine sa bata. Ayaw niya itong iharap kay Brian. Nagkakamali ka yata, sir. Ako ang nanay ni Jared at 9 na taon na siya sa pangangalaga ko. Kahit kailan wala pang nagpakilala sa akin bilang kapamilya niya. Baka nagkakamali ka lang kaya matagal na siyang sinusubaybayan ng mga tauhan ko. At ngayon may DNA result na kami. Look, can we talk about this privately? I can compensate you para sa pagpapalaki mo sa kanya. Nanay, ano pong ibig niyo sabihin? Siya raw po ang tito ko. Ako ang kaisa-isa mong kadugo, Jared. Dahan-dahang lumuhod si Brian sa harap ng bata. Ang papa mo ay kuya ko, samantalang ang nanay mo naman ay si Ate Ivy. Hindi, saban ni Jasmine sa matalim na tono. Ako ang nanay niya, Mr. Lim. Nakakabastos tong ginagawa mo. Wala kayo sa buhay ng bata nung lumaki siya. Tapos bigla ka nalang papasok para bawiin ang anak ko? Tumayo si Brian at hinarap siya ng mata sa mata. Alam ko ikaw ang kumupkup sa kanya. Utang ko sa iyo ang 9 na taong pag-aalaga mo. Pero gusto ko ring isipin mo ang side ko, Jasmine. May karapatan din ako sa kanya. He should come with me. Hindi siya sasama sa'yo. Wala kang alam sa batang to. Dito lang siya sa akin. Hindi mo ba narinig? Ako ang kadugo ni Jared. Kadugo ka nga niya siguro. Pero ako ang kinikilala niyang ina. Nanggigigil na si Jasmine at halos pilipitin na niya ang kamay ng bata para wag lang itong umalis sa kanyang tabi. Impit na napaiyak si Jared kaya binitiwan niya ito. Nag-aalalang nilapitan ni Brian ang bata at yumuko. Masakit ba? Akin na, patingin ako. Ako na. Pasensya na, Jared. Niyakap niya ang bata at mangiyak-ngiyak na tumingin kay Brian. Nanay, gusto ko po siyang makausap. Hiling ng anak niya. Wala nang magawa si Jasmine kundi ang pumikit at tumango. Sige, hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Pero hindi ko siya basta-basta nalang ibibigay sa'yo. Hindi kita lubos na kilala at nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. Nagkatinginan sila ng lalaki. Tumango ito kaya sa wakas, kumalma ang kanyang puso. Akala niya habang buhay na niyang makakasama si Jared na walang papagitna na kahit sino. Hindi niya inasahan na darating si Brian ngayon. Hindi pa siya handang kumawala sa batang kanyang inampon. Kinagabihan sa maliit na barong-barong na tirahan ni na Jasmine at Jared, tahimik ang lahat. May kahol ng aso sa malayo at langit-ngit ng lumang bentilador. Nakaupo sa sentro ng mesa si Brian, habang sina Jasmine at Jared ay nasa magkabilang gilid nito. 7:00 na ng gabi at napilitan sila na anlokin ng hapunan ng lalaki dahil mukhang wala itong balak na umalis. Hindi matanggap ni Jasmine ang kuryosong tingin ng kanyang anak-anakan sa tito nito, pero wala naman siyang magawa, lalo pa noong makita niya ang mga dokumento at picture na dala ng lalaki.
Kung di mo mamasamain, uulitin ko ang tanong ko sa'yo kanina. Ba't ngayon mo lang hinanap si Jared? Tanong niya. Wala ako rito nang magpasya sina Kuya Bruce at Ate Ivy na humanap ng surrogate mother para magkaanak. I was abroad, finishing my degree. Nasangkot sila sa isang aksidente habang pauwi mula sa bakasyon at nahulog sa bangin ng sinasakyan nila. Huminga ng malalim si Brian at humarap sa bata. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. They're willing to do everything magkaanak lang. They would be happy to have you. 7 na taon kang wala. Pakli ni Jasmine. Hindi ko alam na naging successful ang surrogacy. Pag-uwi ko, saka ko lang din nalaman. For years, pinigsabay ko ang paghahanap kay Jared at ang paghandle ng negosyo. I hired several private investigators to find the woman who gave birth to him. Akala pala nung babaeng yon, mapipilitan siyang palakihin ng bata kasi siya ang nanganak. Nagtago siya at gumamit ng mga peking IDs. Kung sakali mo na isauli sa kanyang bata, di siya mahahanap. Yun din ang rason kung bakit di ko siya natuntun agad. Nang makaharap ko naman siya, sinabi niyang dito niya raw inabandon na ang sanggol. Yun ang lahat, Jasmine, Jared. I'm sorry. Surrogate? Paano po yun? Akala ko ba na aksidente totoong magulang ko? Maingat na ipinaliwanag ng binata sa pamangkin kung paano yun nangyari. Bahagyang umiling si Jasmine at tumayo para umalis sa hapagkainan. Nagtungo siya sa balkonahin ng bahay. Maya-maya ay sumunod sa kanya si Brian. Tuluyan na siyang napaiyak. Alam kong hindi ako totoong nanay niya. Hindi ko siya isinuko sa otoridad at walang papeles ang pag-ampun ko sa batang yan. Pero pakiusap naman huwag mo naman siyang ilayo sa akin. Hiling ni Jasmine. Iniiwas ng lalaki ang tingin. Mukhang hindi nito matagalan ang kanyang mga matang nangungusap at nagmamakaawa. Kami na lang ni Kuya Bruce ang naiwan sa pamilya. Hindi naman kami close dahil sakitin ako noon. Lagi nasa ospital kaya hindi kami nakakausap ng madalas. Si Ate Ivy naman, maagang lumayos din sa kanila. Kung di ko pa nakita ang mga papeles tungkol sa surrogacy, hindi ko pa malalaman ng tungkol kay Jared. What about you? Wala ka bang ibang kapamilya rito, Jasmine? Si Jared lang ang meron ako, Brian. Akala ko ulila rin siya kaya kinupkup ko. Wala akong masamang intensyon. Alam ko. Humakbang ito palapit at hinawakan ng kanyang kamay. I'm really sorry. Gusto ko lang din na makasama ang pamangkin ko. Kung ganun, paano na ako? Sino may iwan sa akin? Napalunok si Brian at dali-daling tumango. I will find a way, Jasmine. Hindi ko sasamantalahin ang naging tulong mo. Jaren thinks of you as his nanay. Ano na lang kaya ang iisipin niya sa akin kapag pinaglayo ko kayo, di ba? Totoo ba yan? Huwag mo akong inuuto. Hindi ako nagsisinungaling. I promise. Kumalma sa wakas si Jasmine. Sa ngayon, wala siyang ibang mapanghahawakan kundi ang pangako nito. Hindi nagtagal, muli na namang bumalik si Brian sa maliit na bahay ni na Jasmine. Naabutan niya pang inaasikaso ng babae ang kanyang pamangkin, kaya naghintay siya sa labas. Ang aga mo, gusto mo bang ihatid si Jared sa eskwela? Tanong ng babae. Sa kotse na tayo mag-usap para hindi siya malate sa school. Inyo po yung malaking kotse? Wow! Excited na sigaw ni Jared. Nay, makakasakay na tayo ng kotse gaya sa TV. Kumuyom ang palad ni Jasmine. Nag-iwas ng tingin si Brian sabay tawa. Oo, marami pa akong ganyan sa bahay. Kapag lumaki ka na, bibigyan kita ng kahit ilang kotse na gusto mo. Kahit isa lang tito, ayos na. Ang pangalan ni nanay, di ka dapat bumili ng higit pa sa kailangan kasi masyado mo pag-aksaya ang ganun. Well, that's also true. Nang maihatid nila ang bata sa classroom, nagkaharap sa wakas sina Brian at Jasmine ang sila lang. Binuksan niya ang dala nitong bilao. Kumuha siya ng plastik at isa-isang tinikman ang niluto ng babae habang nagkukwento. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Jasmine. Para hindi na maligalig ang puso't isip mo, let's draft a private agreement. Gusto ko may option kang sumama sa bahay ko. Ayoko ring mahirapan si Jared, kaya let's make this work. Kailangan ba talagang lumipat ako sa inyo para makasama si Jared? Tanong nito. Nahabang man si Brian ay nagmatigas pa rin siya. Hindi kusang sasama sa akin ng bata kung wala ka. Isa pa, kailangan mo rin to. Dapat masanay kang isipin na hindi mo anak ang pamangkin ko. Jasmine, I can provide the best learning environment for him. Hindi siya magkukulang sa gamit at mabibili ko siya ng mga damit na kakasya sa kanya. Napapahiyang yumuko si Jasmine.
Kaya lang naman siya walang bagong damit kasi ang bilis-bilis niyang lumaki. Nag-iipon na ako. Well, di mo na kailangang pahirapan ang sarili mo dahil nandito ako. Habang nasa poder ko kayo, di ka magkukulang sa kahit na ano. Try living with me for a few months. Inilihis ni Jasmine ang tingin. Nahumaling si Brian sa ganda ng buhok nito at malambing na mga mata. Kahit seryoso ang usapan, ay nagagawa niya pa rin pansinin ang kagandahan ng babae. Alam kong kapag umayaw ako, magtatampo si Jared at mali rin ni ipagdamot ko siya sa'yo. Pahayag ni Jasmine. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Oras na maging okay siya sa plano mo, pwede na tayong umalis agad. Good. Thank you so much, Jasmine. Yung kutsinta ko, wala kang tinira kahit isa. Oo nga. Napalunok siya. Actually, wala akong balak na magtira kahit isa sa mga to. I will bring this back with me. Ito na ang kakainin ko habang nasa biyahe. Magkano ang lahat? Nagustuhan mo? Yes. Diretsang sagot nito. Hindi masyadong matamis. It's perfect. Napangiti sa wakas ang babae kaya mabilis siyang naglabas ng wallet. Ito, kunin mo na. 5,000? Kakaninang mga yan, hindi lechon. Iyon na ang sobra. I insist. Kakailanganin mo yan just in case ma-short kayo ni Jared bago pumunta sa amin. Lihim na napangiti si Brian. Basta tungkol sa pamangkin niya, agad na tumitiklop ang babae. Kung nanaisin niya mang paghiwalayin ng dalawa sa hinaharap, kailangan niyang pag-igihan. Hindi siya papayag na mas kilalanin ni Jared bilang kapamilya si Jasmine, lalo pat naroon naman siya. Pagpaplanuhan niyang maigi ang hakbang na gagawin. Makaraan ng isang linggo, lumipat na sa wakas sina Jasmine at Jared sa bahay ni Brian. Tama nga ang lalaki dahil sa lawak pa lang ng lupang sakop nito, walang-wala na si Jasmine. Mas gaganda ang buhay ng bata sa piling ng tito. Wow! Usal ni Jared habang hawak ang lumang backpack. Tito, di niyo naman po sinabi agad na parang multong bahay niyo. Ilan kayong nakatira rito? For now, ako lang. Ngayong nandito na kayo, 3 na tayo. Mas masaya kayo sa dati, di ba? Opo, tito. Tumikhim si Jasmine. Tutulong ako sa mga gawaing bahay para hindi nakakahiya, Brian. Please don't. May mga maids na gumagawa niyan, Jasmine. Hayaan mong sila na ang kumilos at baka isipin nilang inaagawan mo sila ng trabaho. Kung ganun, ano pang silbi ng pagpunta ko rito? Yun ang tanong na nais niya sanang sabihin kay Brian. Kung ito na kasi ang mag-aasikaso kay Jared, tapos ang bahay naman ay may tagapaglinis, ano na ang ambag niya? Pakiramdam niya tuloy ay sinadya iyon ni Brian para kusa siyang mahiya at umalis. Gayunpaman, mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Jared. Nalilito pa siya kung ano ang dapat na gawin. Kailangan niya ng kaunting oras para makapag-adjust to at iwan sa tiyuhin ng hindi masama ang loob. Imposibleng magtagal siya sa malapalasyang bahay ni Brian. Hindi na siya kailangan pa ni Jared. Tapos na ang kanyang parte sa buhay nito. Nang maihatid ang bata sa silid ay agad siyang yumakap dito. Ano sa palagay mo, nak? Ang ganda ng bahay ni Tito, Nay. Dito na tayo tumira forever. Malamig tapos ang laki. Siguro kompleto rin ang laman ng kusina. Makakapagluto ka na ng maayos. Oo nga, no? Si Tito Brian mo, nababaitan ka ba sa kanya? Ayos lang na siya ang tito mo? Opo, Nay. Humilig ito sa kanya at ngumiti. Alam ko na hindi niyo po ako totoong anak at kinupkup niyo lang ako dahil naawa kayo sa akin. Noon pa man, nasabi na ninyo yan kaya okay lang sa akin na tawaging ampon. Pero ngayon may tito pa po ako. Di ba pwedeng dalawa kayo na magbantay sa akin, Nay? Kailangan po ba talagang mamili? Hindi naman. Mabilis na sagot ni Jasmine. Jared, mas maganda kung maraming nagmamahal sa'yo. Tinatanong lang kita para masiguro ko na komportable ka nga sa paglipat natin. Yun lang. Gusto ko rin naman si Tito Brian mo. Hindi kami mag-aaway. Gusto mo si Tito? Oo naman. Pwede kaming maging magkaibigan alang-alang sa'yo. Gusto ko pa siyang kilalanin kasi syempre siya ang magiging legal guardian mo. Oh, akala ko crush na. Napakunot ang noon ni Jasmine. Hindi porke gusto ay pang-crush na agad. Huwag nating lagyan ng mali siyang salitang gusto kasi pwede namang gustong kaibigan, gustong kausapin. Opo, dun sa atin marami mahilig sa kilig-kilig. Pero ikaw, Nay, ayaw mo nun. Napasulyap si Jasmine sa pinto.
Nakita niya ang kalmadong mukha ni Brian, kaya agad siyang tumayo at pinaupo ng maayos si Jared. Hindi mahilig sa kilig-kilig si nanay. Mas gusto niya ng seryosong usapan. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Si nanay boring. Pinitik niya ang ilong nito bago umalis. Nilapitan niya si Brian na nakamasid sa kanyang bawat galaw. Let's talk. Nakahanda na yung silid mo. Nasa loob na rin ng mga gamit. Salamat, Brian. You're welcome. Anyway, habang nakatira sa'yo si Jared, may partner ka ba na kinikilala niya bilang amain? Wala, mahirap makipagkasundo sa mga lalaki ron sa amin. Hindi nila tanggap si Jared. Hindi ko siya kadugo at ampun ko siya, kaya walang nagtatangka kahit manligaw man lang. Is that so? Well, may mga lalaki naman talaga na hindi kayang isipin na mag-alaga ng batang hindi nila kadugo. I'm sorry dahil sa pamangkin ko, hindi ka nagkaroon ng stable na relationship. Ayos lang. Di naman kawalan ng lalaki eh. Kontento ako noon kasi nandyan si Jared. Hindi ako nag-iisa. Ngayon, dahan-dahang nawala ang boses ni Jasmine. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang sasabihin. Nang dahil sa akin, mawawala sa'yo ang pinaka-importante sa'yo? Diretsang tanong ni Brian. Oo. Masama ba ako naiinis ako? Nope. Naiintindihan kita, Jasmine. I really do. Ilang taon ka na nga pala? Magti-30 na ako. Oo, ako naman magti-33 na. Huwag ka masyadong formal sa akin. Pareho tayo na gustong mapabuti si Jared, okay? Let's just go with the flow. Hindi kita ipapatapon dahil lang sa iniisip mong wala ka ng silbi. Kung ganon, anong gagawin ko? May tagapaglinis ka na. Di na kailangan ni Jared ng magpapaligo o magpapakain sa kanya. Ano pang magagawa ko rito? Inabot ni Brian ang kanyang balikat. Relax, pwede ka namang magluto. Talaga? Oo naman. The kitchen is your kingdom now. Ikaw ang bahala sa kung ano mang gusto mong iluto o kainin. Rest now, Jasmine. Masyado kang tensyonado. At kung ipipilit natin ang usapang to, baka mauwi lang sa argumento. Okay? Kung yan ang gusto mo, edi sige. Nag-iwas siya ng tingin at sinaway ang puso na nag-iba ang pintig. Kumaway si Brian at umalis. Naiwan siyang nakamasid sa likod nito habang binubuksan ang pinto. Gusto niyang maging mas mabait, mas caring at mas mapagpasensya sa lalaki para kahit sana sa aspetong pag-uugali ay lamang siya. Pero heto't natatalo pa rin talaga siya nito. Pagod na umupo si Jasmine at inamoy ang paligid. Nagustuhan niya ang pabango ni Brian kanina. Yung tipong walang katulad sa palengke at mga mall. Ibang yaman ng lalaking yun. Kapag nagmatigas ako, baka mahirapan pa si Jared. Sabi niya sa sarili. Pag-iigihan niya na lang siguro ang pagluluto bukas. Pagkaraan ng ilang linggo, nagmamadaling umuwi ng bahay si Brian para magpalit ng damit. May pupuntahan siyang event at biglaan ng invite kung kaya wala siyang naihandang attire. Nagkalat ang puzzle pieces sa sala habang tinuturuan ni Jasmine si Jared na magbasa. Saglit siyang bumati sa mga ito bago pumanhik sa silid. Living with the family is not that bad. Kahit ipilit ni Brian sabihin na hindi niya gusto ang ingay o ang kalat, pati na ang paghingi ni Jared ng atensyon sa kanya, this is all as expected. Dahil kay Jasmine, umuwi siya nang wala na masyadong gagawin kundi kalaruin si Jared at makipag-usap. Brian is always coming home to beautiful meals set on the table at isang nakangiting mag-ina sa kanyang tabi. After a long day of work and meeting with annoying people, napapakalma siya ng mga ito. Sinagot niya ang tawag sa cellphone habang naghahanap ng damit. Yes, this is Brian Lim. Hello po Sir Bri. Nandito na po kami sa bahay niyo. Ito yung pinag-orderan niyo ng study table. Pagpapakilala ng lalaki. That's great. Ipapirmo mo na lang sa babaeng nasa sala. She's teaching kaya mag-excuse ka bago mo sila lapitan. Ito pong mag-ina niyo, sir. Sige po. Ibinaba na nito ang tawag kaya hindi na nakapagpaliwanag si Brian. Well, it's going to be useless anyway. Sa mata ng lahat, iisipin ng kahit sinong dadalaw na sina Jasmine at Jared nga ay kanyang mag-ina. Bumaba siya matapos magpalit ng damit. Bri, bulalas ni Jasmine. May nagpapirma sa akin. Ang sabi, bumili ka raw ng mesa. Para saan yun? Ang mahal? Hinawakan niya ito sa balikat. It's a study table para sa inyo ni Jared. Lagi kayo nakasalampak dito sa sala. Habang lumalaki siya, kakailanganin niya ng ganun sa kwarto. Nagustuhan niyo ba?
Opo, tito. Ang kintab. Pwede bang isang layon? Tanong ng bata. Ba't iniisip mo agad ng pagbebenta ron? Hindi tayo maghihirap. Sisiguraduhin ko yan. That's my responsibility kaya walang magsasangla. Tumikhim si Jasmine at nagpresenta na ihatid siya sa pinto. May mga mesang umaabot sa ganong presyo? Grabe naman. Di kaya nabudol ka, Bri? Inabot ni Brian ang tenga ng babae at inipit ang pasaway na tikwas ng buhok nito. Siguro nga nabudol ako. What can we do about it? Nabayaran ko na. May resibo ka pa ba? Pwede pang isauli yun basta walang gasgas. Iniwas niya ang tingin at lihim na napangiti. Look, Jazz, saka na natin nirereklamo kapag may nakita kang sira. Ayos naman ng mapamahal sa gastos basta ba sulit at maganda ang produkto. Trust me. Pera mo naman yun kaya okay lang. Di mo na ako kailangan konsultahin. Hayaan mo, babantayan ko kung may sira. Naging matabang ang ngiti ni Brian. Right, tama ka. Sige, mauna na ako. Ingat ka pa uwi. Naghihintay kami ni Jared sa pagbalik mo. Kumaway si Jasmine bago pumasok ng bahay. Naiwan tuloy siyang bitin. Tila may gusto siyang gawin pero hindi niya mawari kung ano. Talaga yatang wa-effect ang kilig para kay Jasmine. Immune na immune ito sa kanyang galawan. It's not like I like her. Gusto ko lang na maging involved siya sa lahat ng gagawin ko rito sa bahay. Is that bad? No, para naman kay Jared ang binili ko kaya dapat lang nakausapin ko siya, di ba? Bulong ni Brian sa sarili bago asar na tumalikod. Masyado siyang nagpapa-apekto sa probinsyanang yon. Ano ngayon kung malambing itong magsalita at magaling magluto? Ang priority dapat ay si Jared. Nagmamadali siyang umalis habang kinakastigo pa rin ang sarili. Nangangako siyang sa susunod ay hindi na pagtutuunan ng pansin ang Jasmine na yon. Para naman kay Jasmine, hindi niya inaasahan na ganoon pala kasaya ang mamuhay sa malaking bahay kasama ang anak. Kung dati inaalala niya pa ang pagtatrabaho kasabay ng pag-aalaga rito, ngayon, ang focus niya ay napupunta lahat sa pag-aasikaso rito. Kung papayag lang si Brian na ganoon ang gawin nila hanggang sa maging legal age ang bata ay ayos na. Kaso hindi naman pwede yun, dahil kapag nag-asawa na si Brian, hindi maganda kung naroon pa rin siya. Aalis ka? Untag ng binata noong makita siyang bihis na bihis. Oo, mamamalengke ako saglit. Hindi ko isasama si Jared, kaya huwag ka mag-alala. No, I'm not worrying about that. Anong sasakyan mo pupunta ron? Alam mo ba ang daan? Umiling si Jasmine. Hindi ko kabisado pero magtatanong-tanong na lang ako. Isasabay na kita pupunta ron. Total, paalis na rin naman ako. Let's go. Tumayo si Brian at pinangunahan ng pag-alis. Napailing na lamang siya. Bri, nakapunta na ako ron ng isang beses. Kailan? Nung nakaraang linggo. Napatango ang lalaki. Saan ang daan? Dito sa kanan ba? Oo, sa kanan nga. Inabot ni Brian ang noo niya at pinitik yun. Nasa kaliwa ang papuntang palengke. See? Mas mapapabilis kung sasabay ka sa akin. Ba't ka ba umiiwas? Is it because you don't like me? Hindi sa ganun. Ayoko lang makaabala kasi hindi mo naman ako kamag-anak. Awa mo na nga lang ang pagpapatira sa akin dito kahit na di na ako kailangan ni Jared. Sasagarin ko pa ang pasensya mo. Nabalot ng pagkailang ang mukha ni Jasmine. Lumapit si Brian para tingnan siya ng maigi. Mula nang tumira ka dito sa amin, itinuring na rin kitang parte ng pamilya ko. I am hoping unti-unti kong mabago yung isip mo at matanggap mo rin ako. I'm not a stranger anymore, Jasmine. Let me into your heart. Teka lang, di ba dapat sa pamangkin mo ibaling yung atensyon mo? Ba't sa akin mo sinasabi yan? Hayaan ko na mag-open up ng kusa si Jared sa akin. Marami pang panahon para magkalapit kami. I'm willing to take care of him until I'm old. Pero ikaw, pakiramdam ko kaunting sunod na lang at lalayas ka na rito tapos babalik sa inyo. Nay, nandito pa po kayo? Bulalas ni Jared mula sa pinto. Yung pasalubong ko po baka malimutan niyo. Oo na, pumasok ka na sa loob. Kumaway si Jasmine sa bata bago bumaling kay Brian. Tara na, baka mamaya hindi lang Holland ang ipabili nun. Pwede namang orderin ng Holland online. Baka wala nun sa palengke. You can buy 1 box for a good price. Komento ng lalaki. Sindiko ni Jasmine ang tagiliran nito. Kahit 5 lang ayos na. Gusto lang nun subukan maglaro gamit yun. Makikita mo, pagkatapos ng 1 oras, mawawalan na yan ng gana at itatabi na ang laruan.
Kung bibili ka ng marami, kakalat lang sa sala, baka maapakan mo pa. You know him so well. Parang ikaw nga ang biological mom niya. Please, wag mo akong ikumpara sa ate Ivy mo. Sigurado ako, kung buhay lang siya, pati na ang kuya mo, doble pa ang pagmamahal nila kay Jared. Tama ka. I'm sorry. Hindi niya na yun ininda pa at ngumiti. Tara na. Sa pamilihan, bumaba mula sa sasakyan si Brian upang tulungan siya sa pagbubuhat ng mga pinamili. Hindi ito nagreklamo kahit pahalata sa mukha na hindi sanay sa amoy ng pinaghalo-halong produktong makikita sa loob. Ayos ka lang ba? Ba't napapangiwi ka pa rin? Tapos na tayong mamalengke. Pangungumusta niya noong matapos ang kanilang pamamalengke. Nagmaneho ang driver at magkasama naman sila ni Brian sa backseat. Hindi lang ako sanay sa ingay. Kumikirot ang ulo ko. Pasensya na, natagalan tayo. Halika nga rito saglit. Naglagay si Jamie ng alcohol sa kamay bago pinahilig sa kanyang tabi si Brian. May gamot ka bang dala? Wala, pero marunong ako manghilot. Halika. Pumikit si Brian noong simulan niyang hawakan ng ulo nito. Sineryoso niya ang paghilot lalo na sa init ng binata. Pinilit ni Jasmine na mag-focus sa ginagawa at hindi sa mukha nito. Pero nahihirapan siya dahil masyado silang malapit. Nasiyahan pa siya noong makitang nakatulog ito sa biyahe. Gigisingin ko po si Sir, Ma'am. Tanong ng driver bago huminto sa tapat ng bahay. Saglit lang po, pagpahingahin natin siya ng ilang minuto. Mukhang pagod na pagod siya sa trabaho. Opo. Dati sa opisina na natutulog si Sir pero mula nang dumating kayo rito, sinisiguro niya na umuwi siya sa tamang oras. Talaga? Napangiti si Jasmine. Mabuti na lang at pinaninindigan ng lalaki ang pangako sa kanya na hindi pababayaan si Jared. Alam niya na karamihan sa mga negosyante ay gabing-gabi na kung umuwi at hindi na aabutan ng anak sa bahay, kung kaya halos hindi na nagkikita. Simple lang ang pamumuhay ni Sir, Ma'am. Hindi siya pumaparty kapag walang kinalaman sa business ang usapan. Gusto niya rin na maaga akong makauwi sa amin. Saan ka pa hahanap ng among ganito, di ba? Kaya dito na ako kay Sir pipirme hanggang sa mag-retire ako. Nakinig siya sa kwento nito hanggang sa kusang magising si Brian mula sa pagkakaidlip. Jazz, I'm sorry. Napakabigat ko siguro. Ayos lang. Papasok na ako sa bahay kaya maiwan na kita. Teka, tutulungan kitang ibaba ang mga pinamili natin. Sinulat niya ang noon ni Brian at nag-alalang umiling. Wag na, kaya ko naman. Kamusta? Masakit pa ba ang ulo mo? Ayos na. Thank you. Inabot ni Brian ang kamay niya at marahang ibinaba yun. Okay, bababa na ako. Salamat sa paghatid. Agad siyang kumilos at bumaba mula sa sasakyan. Kinuha niya ang 2 bag saka nagmamadaling pumasok ng bahay. Ayaw niyang alalahanin ang pagkabigla sa mukha ni Brian kanina sa kanyang ginawa. Pero tila sirang CD na pabalik-balik sa kanyang utak ang paghawak nito sa kanyang kamay. Sumobra pa yata ako sa pagiging pakialamera. Saway niya sa sarili bago bumusangot. Sana lang ay wag mainsulto si Brian sa kanyang pagiging touchy. Hindi naman nadagdagan pa ang kanyang kahihiyan dahil naging madalang ang pagkikita nila ng binata. Gusto niyang isipin na iniiwasan siya nito, pero kahit si Jared ay hindi na nito nakakausap. Lumipas na lang ang 2 linggo, at bukod sa ilang good morning at hello, walang usad ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng tawag si Jasmine. Hello po? Sagot niya habang nag-aayos ng labada. Mrs. Jasmine, si Mama Estrella po ito, advisor ni Jared. Opo, bakit po? Ano pong nangyari? Iniwan na niya ang mga damit at agad na nagpunas ng kamay. Handa na siyang pumunta sa eskwelahan ni Jared. May aksidente po sa playground. Nadula si Jared at tumama po ang ulo sa slide. Medyo malalim po ang sugat. Dinala na po namin siya sa school clinic. Papunta na po ako. Matapos ibaba ang tawag ay agad niyang denial ang number ni Brian. Ipinaalam niya ang balita. Mabilis na naputol ang tawag at nag-follow up ng text ng lalaki na papunta na raw ito. Kumilos na siya para sumunod sa eskwelahan. Pagdating ni Jasmine, agad siyang sinalubong ng nurse. Kayo po ba ang ina ni Jared? Ako nga, miss. Nasa loob po siya. Nalapatan na ng first aid at may benda na po. Pero umiiyak pa rin siya sa takot. Pumasok siya sa loob at doon nakita si Jared. Nakaupo ito sa kama. May puting benda sa gilid ng noo at luhaan. Nay! Sigaw ng bata sabay takbo sa kanya. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Anak ko, okay ka lang ba? Saan ang masakit? Dito po, Nay. May dugon lumabas dito tapos lahat sila umiyak. Kahit si teacher.
Bumukas ang pinto at pumasok si Brian na grabe ang pamamawis. Jared! Tito, ba't po kayo nandito? Akala ko may work pa kayo. Sinabi sa akin ni Nanay Jasmine mo nangyari. Tara na para makapagpatingin na tayo sa ospital. Lumapit ang binata sabay hawak ng kanyang mga kamay. Jas, thank you. Heavy ang traffic kaya natagalan ako. Ayos lang. Hindi ka naman ba nagmaneho ng mag-isa? Tanong niya habang inaalalayan si Jared pababa ng kama. Di ka dapat nagdadrive na nag-aalala. I'm fine. Sagot nito bago binuhat ang bata. Nagpasalamat naman si Jasmine sa nurse bago sumunod kay Brian. Nagintensyonado ang biyahe papunta sa pribadong ospital. Matagal din bago lumabas ang resulta ng CT scan sa ulo ni Jared at hindi uuwi ang binata nang hindi sigurado kung okay ang pamangkin. Habang nagpapahinga si Jared ay nag-usap naman sila. Para bang naulit ang nangyari noon. Naaksidente si Kuya Bruce at Ate Ivy sa araw ng surgery ko. I had a kidney transplant abroad at dahil malala ang sitwasyon, kailangan ko magpahinga sa ospital ng mahabang panahon. Jas, if something happened to Jared at hindi ko siya napuntahan agad bago mahuli ang lahat, di kakayanin ng konsensya ko. Ikaw na rin ang nagsabi, Brian. Aksidente yon. Sino bang makakahula ng mangyayaring sitwasyong kaya nito? Niyakap ni Jasmine ang braso ng lalaki. Makulit ang mga bata, mapagbiro tapos maligalig. Sa susunod magre-request tayo na dapat may bantay sa playground para di na ito mauulit pa. Okay ba? Ngumiti sa wakas si Brian. Lumingon sila kay Jared at naabutan itong nakamasid sa kanila. Bumitiw si Jasmine. Sige, kakausapin ko muna siya. Alright, thank you. Walang nakitang mali sa resulta ng CT scan ni Jared. Ang sabi ay ang hiwa raw ang totoong malala at hindi ang pagkakabundol ng ulo nito. Pinayuhan sila ng doktor na obserbahan muna ang bata para masigurong wala na itong ibang side effects na nararamdaman. Rest ka muna ha. Maingat na sabi niya sa bata pag uwi nila. Magbibihis lang ako. Sige po, tito. Pumanik ng sinig si Brian at nagmamadaling hubarin ang suot upang makaligo na sa wakas. Ngayon nakauwi na sila, saka lamang siya pumirmi at kumalma. Tinawagan naman siya ng isang kakilala habang nagbibihis. Sinagot niya yun. Yes, Brian speaking. Well, hello Brian. This is Camille speaking. Oh, jeez. Magdi-dinner nga pala dapat tayo ngayon. Natatawang sabi niya. Buti na alala mo pa. Pinuntahan kita sa office at ang sabi nila may family emergency ka raw. Are they lying to me? Reserve lang yun for direct relatives and that's usually a wife and a child ha? Akala ko ba pamangkin na ka meron ka? Come on, kababalik mo lang sa bansa at nag-interrogate ka na agad. Well, duh. Sinong di maiintriga? You, the untouchable man, may family emergency? 2 years ago tayo pa. Ang tagal na noon, Camille. Now we're just friends. Alam ko kung anong tipo ka ng lalaki, Bri. Gusto mong makasiguro bago makipag-engage. Kung hindi lang tayo nag-break noon, baka nga this year mo pa maisipang mag-propose sa akin eh. Kaya I'm sure this is all just a misunderstanding. Napailing si Brian. I adopted Jared, Cam. Immediate relative ko siya. See? Dapat nilinaw nila sa akin. They're working for me, not for you. Tumawa ng malakas ang babae. Imagine kapag nagkabalikan tayo, di ba? It would be so funny. Hindi na sumagot si Brian dahil nagtutuyo siya ng buhok gamit ang maingay ni hairdryer. Matapos yun, saka naman tumikhim si Camille. Anyway, akala ko ba isusunod mo si Jared sa States? Makakapag-aral siya ng mabuti ron at makakafocus ka na sa pag-expand ng negosyo overseas. Pinag-iisipan ko pa. Well, let's talk about that in person. Bukas? Kakausapin ko pa muna ang sekretary ko. Baka full ang schedule ko bukas. Napapalatak si Camille. Bri, you really have to focus on yourself din. Kung lagi kang busy sa trabaho, baka hindi ka na makahanap ng magiging nanay dyan sa adopted son mo. I'm just worried for you. Alam ko. Sige na, bye. Lumabas si Brian at tinulungan si Jasmine na maghanda ng kanilang magiging hapunan. Maagang nagpahinga si Jared at naiwan sila ni Jasmine para maglinis ng hapagkainan. Ako na magsasalang niyan sa dishwasher. Magpahinga ka na. Alok niya sa babae. Ano? Tiningnan ni Jasmine ang lababo. Madali lang siyang gamitin. Bakit? Mula ba nung dumating kayo dito, kinakamay mo ang paghuhugas ng mga pinggan? Lumapit siya para turuan to. Oo, akala ko lutuan to eh. Kahit ang paglalaba, kinakamay mo.
Inabot ni Brian ang palad ni Jasmine at pinisil-pisil yun. Marunong ako ng washing machine, no? Ito lang ang hindi. Malay ko ba kung para saan yan? Tuluyan na siyang natawa. Ngayon, alam mo na. Huwag mo namang hayaan kumapalang kalyo ng kamay mo o magkasugat-sugat ng mga daliri mo. Kawawa naman. Nagluluto ako kaya normal lang na madaplisan ng kutsilyo minsan. Bibili tayo ng chopper para hindi mo nagagayatin ng gulay. Ngumiti si Jasmine at binawi ang kamay. Pwede. Kahit umalis na ako, magagamit pa rin yun ng cook na i-hire mo. Mas mapapadali ang gawain. Naging matabang ang timpla ng mood ni Brian. Namulsa siya at sumandal sa counter. Habang tinitingnan ang babaeng nagpupunas ng mesa. May plano ka na ba sa pag-alis mo? Anong gagawin mo pagkatapos? Wala, babalik sa amin. Siguro tatanggap na ako ng manliligaw. Tapos, bubuo ng sarili kong pamilya. Di ko naman pwedeng panghawakan si Jared habang buhay. Dapat masanay siya na malayo ako. Sagot nito. I'm sorry, Jasmine. Okay lang. Di ko pinagsisisihan na kinupkup ko siya, okay? Masaya ako kasi nandyan ka. Mas komportable ang buhay niya kapag sa'yo siya lalaki. Lumapit si Brian at niyakap ang babae mula sa likod. Saglit na humilig sa kanya si Jasmine bago umatras at nagpaalam. Sige, aakyat na ako sa taas. Maiwan na kita. Muling naiwan na bitin si Brian. Pinagmasdan niya ang palad at inalala ang kamay na nahawakan niya kanina. Magaspang ang palad ni Jasmine pero masipag ito at mahinahon. Sa tuwing iniisip niya na anytime pwedeng magdesisyon ito na umalis at wala siyang magagawa kundi hayaan to, para siyang pinipilipid sa dibdib. Hindi na siya sanay isiping wala si Jasmine sa bahay sa kanyang pag-uwi galing sa trabaho. It has just been 3 months. Napakaigling panahon lang dapat yun para sa akin. Ba't ba ako nagkakaganito? Tanong niya sa sarili bago itinabi ang basahang ginamit ni Jasmine at pumanhik sa sariling kwarto. Kinabukasan, maagang umalis si Brian at naiwan si Jasmine na nagluluto ng makakain kasama si Jared dahil Sabado. Sa susunod na linggo ang usapan ay dadalaw sila ng sementeryo, kaya excited siya. Habang nagro-roll yun ng cheese stick, binulabog sila ng isang bisita. Hindi niya ito kilala. Hi, nasa loob si Brian? I'm Camille. Just say the name to him. Kikitain niya ako agad. Pahayag ng panauhin. Pasensya na pero wala siya eh. May pinuntahan siyang meeting. Importante raw yun. Sagot niya. Is that so? Kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko. Can I come in? Gusto ko makilala si Bibi Jared. Ako po yun. Sumilip ang bata at ngumiti. Sino po kayo? Hello baby boy. Ako si Tita Camille. Close kami ni Brian. Let's get inside. Pumasok sila. Pinangunahan ni Camille ang pag-upo sa mahabang silya. Magkatabi naman sina Jasmine at Jared. Pareho nilang inoobserbahan ng babae. Ikaw pala si Jasmine? Nakwento ka sa akin ni Brian. Inilibot nito ang tingin at namangha. Ang daming nabago sa interior ng bahay. Dati naman hindi ganito ka-colorful. Pareho kaming mahilig sa cool tones. Pahayag nito. Talaga? Wow. Malami ang tugon ni Jasmine. Hindi niya alam kung anong ire-react sa sinabi nito. Gayong ngayon lamang naman sila nagkakilala. Yes. Oo nga pala, Jared. I bought you cookies. Sabi rin ni Brian mahilig ka sa chocolate. Kaya binili ko yung may sprinkle ng choco bit sa taas. Salamat po, Tita Camille. Niyakap ni Jared ang regalo nito. No worries, baby. Lumingon si Jasmine sa kusina at inalala ang niroll yung cheese stick. Mamayang hapon niya na siguro yun lulutuin. Don't worry, Jasmine. May binili rin ako para sa'yo. Ito oh. Binigyan siya ni Camille ng isang bote ng pabango. Expensive din to. Matapang ang amoy ng perfume at hindi niya nagustuhan. Tinanggap niya pa rin yun dahil hindi niya ugaling tumanggi sa grasya. Anyway, let's have fun together. Manood ng movies, maghabulan. Bet kong magpapawis ngayon eh. What do you think? Nag-angat ng kamay si Jared. Ni tita, maglaro tayo ng Jolene sa likod. Ang matalo, pipitikin sa kamay. You like that? Nag-aalangang tumingin si Camille kay Jasmine. Maganda ba yung laro na yon? Ganun ang nakahiligan ng mga bata sa amin. Nakasanayan ko na kasing samahan si Jared na maglaro kapag wala akong trabaho. Kung ayaw mo, manood na lang tayo ng palabas. No, that's fine. Game ako. Pumunta sila sa likod ng bahay at doon naghukay ng maliliit na butas si Jared para doon nila i-shoot ang Jolene.
Tinuruan ni Jasmine si Camille. Gayunpaman, natalo ito sa unang ikot ng laro. Oh gosh, well, talo ako sa first round. Pumuesto ang babae. Pinitik ni Jasmine ang Holland. Sumunod si Jared pero marahan lamang ang lakas nila dahil hindi naman seryoso ang laro. Kumbagay pampalipas oras lang. Paulit-ulit na naging taya si Camille hanggang sa matalo si James sa unang pagkakataon. Sinadya niya yon dahil medyo naaawa na siya sa kakasalampak ng babae sa lupa para pitikin sa kamay. Nanalo rin ako sa wakas. Inirolyo ni Camille ang manggas hanggang sa braso at nag-unat. Kinabahan si Jasmine maging si Jared. Ganito po, Tita Camille. Ipinakita ng bata kung paano siya pipitikin. Kahit katiting ay hindi nakaramdam ng sakit si Jasmine kaya ngumiti siya rito. It's fine, baby boy. Alam ko kung paano. Naghanda na si Camille. Tinapon ng Holland at mabilis iyong sumalpok sa kamao ni Jasmine. Nasindak si Jared sa paglagutok ng kanyang daliri. Nanay! Napayuko siya habang hawak-hawak ang kamay. Hindi niya maalo ang batang nag-aalala dahil sa sakit. Nay, masakit pa rin po. Oo, teka lang nak. Oops, I'm sorry. First time ko manalo kaya napasobra yata ang pagpitik ko. Kiming sabi ni Camille. Pinakita ko sa'yo kung paano pipitikin si nanay, pero anong ginawa mo? Masama ka. I hate you. Napasinghap si Jasmine noong maibsan sa wakas ang sakit na nadarama. Jared, bad yan. Siyang bad, Nay. Sinadya niya yun. Jasmine, I think may problema ang pagpapalaki mo sa batang to. Look, boy, sabi nga ng nanay mo ayos na. Bakit ka pa ba galit dyan? Okay na nga, oh. Inabot niya ang kamay ng bata at pinangunahan ang pagpasok ng bahay. Camille, sa kwarto lang kami ni Jared. Kung balak mong hintayin si Brian, ikaw ang bahala. Sure. Nanay, ba't di ko nagalit sa babaeng yun? Sana lumaban ka. Reklamo ni Jared noong makarating sila sa silid nito. Ayokong isipin mo na mahina si nanay. Pero kasi hindi natin alam kung anong relasyon ng babaeng yun sa tito mo. Ayoko na mag-away kayong dalawa tapos mahalaga pala kay Brian ang opinyon ni Camille. Eh di ikaw ang maiipit. Nanay, namamaga ang kamay niyo. Kukuha ako ng yelo sa baba. Pinigilan niya ito at mas piniling yakapin ng bata. Wag na, gagaling din to. Hayaan mo, dito na lang muna tayo hanggang sa umalis si Camille. Gusto mo ba basahan kita ng story? Inabot ni Jared ang palad niya at hinipan ang namumuong pasaroon. Ikikis ko po ang kamay niyo, Nay. Dati kapag may sugat ako, napapagaling agad ng halik niyo. Mwah! Oh, ang galing nga, anak. Di na masakit. Naglaro sila sa silid at hindi na lumabas pa. Nakatulog silang dalawa maya-maya at nagising lang noong bisitahin ni Brian ang kwarto. Brian, bulalas ni Jasmine. Nakaupo kasi ito sa kanyang tabi at nilalagyan ng cold compress ang pasa sa kamay niya. Kumakain na si Jared sa baba. Pinauna ko na. Tara na, baka hanapin ako nun. Tinulak siya nito pahiga ng kama. Huwag ka munang malikot. Kapag kakain ka, igagalaw mo tong kanan mo. Kaya maiging lagyan mo na nito bago lumala habang naghahapunan ka. After dinner, lagyan natin ulit ng yelo. Pasensya na. Did you have fun? Dapat gumanti ka. Natawa si Jasmine. Magkadugo nga kayo ng pamangkin mo. Yan din ang gusto niyang ipagawa sa akin kanina. Is it weird kung sabihan ko si Jared na tatay na lang ang itawag sa akin? Bakit ka na mabirduhan? Napaayos siya ng upo. Ako nga nanay ang tawag niya sa akin eh. It's nothing. Tuloy pa rin tayo sa sementeryo next week. Oo naman. Kinuha niya ang ice pack. Tara na. Nakaalis na si Camille noong makababa siya. Patapos na rin si Jared sa kinakain kaya sila na lamang ni Brian ang naiwan sa mesa. Eat well. Heto may sabaw. Napansin ko mas may gana kang kumain kapag basa ang kanin. Alok ng lalaki. Salamat. Pati yun napansin mo? Mag-aapat na buwan na tayong nakatira sa iisang bubong, Jasmine. You always take care of me. Imposibleng maging manhid ako pagdating sa'yo. Ibinaba niya ang tingin sa pinggan at wala sa sariling napangiti. Tumango sa kanya si Brian. Kaswal itong kumindat, kaya nakalimutan niya tuloy na tanungin ito patungkol kay Camille. Kumain ka na nga lang, Brian? Saway niya. Alright. Naging simple ang kanilang usapan matapos yun. Tinanong ni Brian kung kamusta na ang pag-aaral ni Jared at kung natututo naman ba ito sa classroom.
Masayang nagkwento si Jasmine lalo pat noon ay wala siyang mapagbidahan sa mga kakatuwang karanasan ng bata, pero ngayon may makikinig na sa kanyang mga sinasabi. Para bang pinastadya talaga na magkita sila para sabay na palakahin si Jared. Teka, pinangungunahan ko masyadong kilos niya. Paano kung mali ako at masyado lang ako nag-a-assume? Tanong niya sa isipan. Ayaw niyang masaktan ng puso at higit sa lahat, ayaw niya na mailang si Brian sa kanya. Sa ngayon ay kontento na si Jasmine sa pakikitungo nila sa isa't isa. Nasira naman agad ang kapayapaan sa buhay ni Jasmine pagdating ng sumunod na linggo. Nasa sala kasi si Camille. Suot nito ang isang puting bestida at may dala pang isang bag. Magpipiknik ba tayo ron? Tanong niya. Ang dami mong dala. Yes, of course. Kailangan magtagal tayo sa sementeryo kasi hindi naman natin laging nabibisita sina Ate Ivy at Kuya Bruce. Hindi ba, Brian? Tumayo si Camille at lumapit sa binata. Huwag ka na magdala ng kahit ano. I packed everything for you. Inasikaso ni Jasmine si Jared. Maya-maya ay tumabi sa kanya si Brian at inagaw ang sapatos ng bata. Ako na magsusuot nito at magsusuklay sa kanya. Mag-ready ka na. We will wait. Sige. Naglakad siya paakyat ng hagdan. Walang arte ang naging pag-aayos ni Jasmine dahil agad din siyang nakababa ng hagdan makalipas ang ilang minuto. Why do we have to bring her anyway? Hindi naman niya kilala sina Kuya Bruce at Ate Ivy. Matatagalan lang tayo dahil sa kanya. Narinig niyang reklamo ni Camille. Kahit ako, hindi ko kilala sina Kuya Bruce at Ate Ivy. Kahit sabihin niyo sila mga magulang ko, hindi pa rin kami close. Dapat ba di na rin ako sumama? Pag-alma ni Jared. Ayoko sa'yo, Tita Camille. Inaaway mo ang nanay ko. Bri, see? Ganyan kasutil lang batang yan. Nakikisali pa sa usapan ng mga matatanda. Hindi ka ba tinuruan ng nanay-nanayan mo ng good manners and right conduct? Sabi ng teacher ko, respect begets respect. You don't respect my nanay. Hindi rin kita gusto. Nalukot ang mukha ni Camille. Hindi naman nagsalita si Brian at hinayaan ng pamangkin na sagot-sagutin ng babae. Brian, kapag lagi mong ini-spoil yan, lalaki siyang baliko. I'm telling you. Camille, I'm thinking. Huwag ka na kayong sumama. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Mungkahi ni Brian. Anong ibang araw? Akala mo hindi ko alam na sinasadya mo kong iwasan? Wala ka naman talagang balak na makipag-date sa akin ulit eh. Huwag sa harapan ng bata, pwede ba? Okay, you know what? Fine. This is exactly the reason why I can't tolerate you anymore. Gusto ko nang mag-settle down, Camille. At hindi ko nakikita ang sarili ko na tatanda kasama ka. Let's not waste each other's time. Iniwan mo na ako noon para abutin ang pangarap mo. Nirespeto ko yun. Para sa akin naman, wala ka nang babalikan. I tried to feel the same pero mahirap, lalo pat ganito ka sa pamangkin ko. Tiningnan ito ni Brian sa mata at tinuro ang pinto. You're free to leave. Hindi bumakas ang lungkot sa mukha ni Camille. Mas pinangunahan pa ito ng pride at galit, kaya nagdadabog at umaapoy ang bunganga sa pagmumura habang paalis. Nilapitan ni Jasmine si Jared at tinakpan ang tenga nito. Nginisihan lamang siya ng bata. Alam ko naman na bad words yun, Nay, pero hindi ko sasabihin. Talaga? Opo, ang bad words po ay masama at bawal, di ba po? Lumapit si Brian sa kanya. I'm sorry about Camille, Jasmine. I thought she will be a good influence to you guys. Saka ko lang napansin na may iba na pala siyang pinapahiwatig sa inyo mula nung pilitin niya akong magbalikan kami at iwan ko si Jared sa probinsya kasama mo. Ex mo ba talaga yun? Parang hindi ka man lang niya kilala. Iniisip niya talagang iiwan mo si Jared alang-alang sa kanya. Komento niya sabay iling. She's an ex for a reason. Kita mo naman kani-kanina lang. Natawa ito saka binuhat si Jared. Let's go. Tara na po! Sigaw ng bata. Naintindihan ni Jasmine kung bakit nasabi ni Camille na magpipiknik sila sa sementeryo. Napakalawak ng lugar at malalayo ang distansya ng bawat lapida. Payapa at malinis ang simoy ng hangin. This is your mommy and daddy. Heto ang picture at videos nila sa cellphone ko. Pahayag ni Brian habang nakasandal sa braso nito si Jared. Kamukha ko si daddy. Naiiyak na sabi ng bata. Mabait po ba siya? Oo naman. Si Mommy Ivy mo ang medyo strict at napaka-protective. Di nun hahayaan na may umaway sa'yo kahit na sino. Naghanda ng makakain si Jasmine habang nakikinig sa dalawa. Ano po bang pakiramdam ng may daddy?
Lahat kasi ng mga kaklase ko may mga papa sila. Nung mag-family day nga, nagpapabuhat sila sa palaro. Ako lang yung wala. Natahimik si Brian. Nasa malayo ang tingin nito at tila ba nagdadalawang isip sa sasabihin. Inilagay na ni Jasmine ang biniling donut sa harapan. Nagtabi rin siya ng juice. Nagtama ang mga mata nila ng binata at tila ba nagkaroon ito ng lakas ng loob na tanungin si Jared. I can be your tatay. We will honor your dad and your mom, always. Pero dahil legally, kinikilala kita bilang next of kin. Kung gusto mo ng magiging tatay na gagabay sa'yo, nandito ako. Okay ba yun? Tiningnan ng bata ang lapidan ng totoong mga magulang at dahan-dahang tumango. Special po ako kasi may mommy and daddy na sa heaven. May nanay at tatay pa sa tabi ko. Niyakap ni Brian si Jared. Nauwi sa pag-iyak ang tawa ng bata. Salamat po kasi dahil sa inyo. Nagbago ang buhay namin ni nanay. It's meant to happen. Aalagaan ko kayo. Salamat po, tatay. Hinayaan ni Jasmine ang dalawa at nagpakalayo-layo muna. Ilang saglit pa, sinundan siya ni Brian. Kinakausap ngayon ng bata ang puntod ng mga magulang kaya binigyan ito ng lalaki ng pribadong sandali. I'm sorry nga pala, Jas. Bungad nito. O, ba't ka humihingi ng tawad? Kasi nag-assume agad ako na sa bahay ka mag-i-stay. Di man lang kita tinanong bago ko sinabi kay Jared na tayo magiging nanay at tatay niya. Gusto ko rin naman yun. Kaso, paano kung mag-aasawa ka na? Kung hindi ka papayag, edi hindi na. Namunsa ito sabay sandal sa puno ng mangga. It depends on you. At ba't naman ako nadamay, Aber? Malay ko sa love life mo. Bitter na sabi niya bago nakasimangot na nag-iwas ng tingin. It depends on you nga, Jasmine. Hawak ko ba ang puso mo? Hindi naman. Tuluyan nang natawa si Brian. Kung papayag ka, edi may pakakasalan na ako. Kung hindi okay sa'yo, edi wag na lang. Tumagos sa utak niya ang ibig nitong sabihin. Natameme tuloy siya. Kailangan bang mas malinaw? Lumapit pa ito saka siya tiningnan sa mata. Gusto kita, Jasmine. Huwag mong alalahanin ng pag-aasawa ko. Kasi kung hindi rin lang ako sa'yo uuwi, mas pipiliin ko pang tumandang mag-isa. Kung ginagawa mo lang to para kay Jared, hindi naman kailangan yan eh. Aalagaan ko siya, basta ba okay sa'yo? I want to be your boyfriend. Seryoso yan. Kung gusto mo pa ng patunay, pakinggan mo ang dibdib ko. Para na nga akong sasabog sa kabarito tapos yan pa ang iniisip mo. Inabot ni Brian ang kanyang kamay at pinaghahalikan yon. Napunit ng isang matamis na ngiti ang kanyang kalmadong muka. Ngayon ay halos walang mapaglagyan ng kanyang saya. Hindi alam ni Jasmine kung ba't tila ba matagal nang hinihintay ng puso niya ang pag-amin nito. Isang bagay na dapat nasa panaginip lang. Pero heto at nagkatotoo. Bigyan mo ako ng chance. Desidido akong gawin ang lahat para mapapayag ka. Ani Brian. Tumango siya sa wakas. Sigurado kang hindi mo pagsisisihan to ha? Di ko kakayanin kung isang araw magising na lang ako na malamig ang pakikitungo mo sa akin. Kasi yun pala, nagsasawa ka na. Jasmine, I'm not the type of guy that commits on something for life dahil lang gusto ko at the moment. I live by strictly following my own rules. Pero pagdating sa'yo, ayoko nang maghintay ng maraming taon. It's either you end up with me or I end up with you. Pareho lang yun ah. Natawa siya habang pinagmamasdan ng mga mata ni Brian. Exactly. Masyado kang makulit. Hinalikan niya ito sa pisngi at tumango. Gusto rin kita. Nay, tay, kain na po tayo. Sigaw ni Jared. Inabot ni Brian ang kanyang palad at hawak kamay silang lumapit sa bata. Sumenyas ng puso si Jared gamit ang kamay at kumurap-kurap ng umiti sa kanila. Yee! Ang nanay, malapad ang smile. Umiling siya para itago ang kilig at pinangunahan ang dasal bago sila kumain. Excited si Jasmine malaman kung ano ang hatid ng bukas para sa kanila. Unti-unti, para bang tinutupad ng kapalaran ang mga hiling na pinakatatago ng kanyang puso. Nagpapasalamat ng husto si Jasmine sa mga magulang ni Jared. Naniniwala siya na pinasadya talagang siya mismo ang makahanap sa bata. Ginabayan siya ng mga ito na tuparin ng isang tungkulin na siguro'y babaliwalain lang ng iba. Kung mauulit lang ang nakaraan at kahit wala si Brian, aampunin niya pa rin ang sanggol at aalagaan to. Dahil lahat ng bata ay inosente at karapat-dapat lang na mahalin. Ngayong nandito naman si Brian, may katuwang na siya sa buhay. Dahilan para maging lalo siyang malakas at mabuti sa kapwa. Ang mga ito ang kanyang inspirasyon.
Lumipas ang 4 na taon at marami rin ang nangyari sa pagitan ni Brian at Jasmine. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang kanilang pagpapakasal na dinaluhan mismo ni Camille upang formal na humingi ng tawad sa kanilang nakaraan. Paglipas din ng ilang buwan matapos yon, sumunod ang matamis na balitang pagdadalang tao ni Jasmine. Maraming buwan pa ang lumipas at dumating din ang pinakahihintay nilang sandali. Umugong ang palaho ni Jasmine sa emergency room kung saan siya inilagak matapos pumutok ang kanyang panubigan. "Push, misis! Push!" sigaw ng doktora. "Nakikita ko na ang ulo ng bata." Sa kanang kamay, humuhugod si Jasmine ng lakas mula sa namumutlang mukha ni Brian. Labis ang awa nito sa kanya. "I'm here, love. Nasa labas si Jared. Hinihintay ang magiging baby sister niya, okay? Hinihintay ka namin." Bulong nito sa kanya. Tumango si Jasmine at sa huling pagkakataon ay tinipon ang natitirang lakas para mailabas ang sanggol. Nabitiwan niya ang kamay ng asawa. Agad na hinabol ni Brian ang kanyang palad at paulit-ulit yung hinalikan. Bumalot sa paligid ang matinis na iyak ng isang sanggol. Pinilit ni Jasmine na idilat ang mga mata para makita ito. "She's healthy, Mrs. Wala kayong dapat ipag-alala," pahayag ng doktora. Dumilim ang paningin ni Jasmine at tuluyan siyang nilamon ng pagod. Sa kanyang maling pagmulat, pinaligiran siya ng asawa at ang ngayon 12 anyos ng si Jared. Nakapatong sa kanyang dibdib ang sanggol na babae. Heto na siya. Mangiyak-ngiyak na bulong niya. "Jared, kuya ka na ngayon." "Aalagaan ko po siya, Nay, Tay." Pangako nito habang nilalaro ang maliit na kamay ng bata. Hinalikan ni Brian ang kanyang noo. "Ang akin lang, masaya ako na ligtas ka, Jasmine. Ang ganda ng baby girl natin." "Anong ipapangalan natin sa kanya, Nay?" Ngumiti siya sa dalawa at nagkibit balikat. "Gusto ko siya pangalan ng Ivy Jane. Okay lang ba?" Lumiwanag ang mga mata ni Jared, samantalang si Brian ay nagulat. "Are you serious?" "Oo naman. Nagustuhan niya ba?" "Opo, Nay. Ang bait niyo talaga." Masayang wika ni Jared. Kapangalan ng baby ang totoong ina nito. Napasinghap si Brian. "Araw-araw ako naaami sa'yo, Jasmine." Niyakap niya ang sanggol at ngumiti. Ang daming bagay na nangyari, bagamat napaka-imposibleng isipin man lang noong nasa probinsya pa siya. Hindi akalain ni Jasmine na dahil sa banta ni Brian na pagbawi sa kanyang ampon na si Jared, ay pipihit ng malakas ang kanyang mundo. At nagbago ito. Mas naging makulay at masaya dahil sa pinagsamang pagmamahal ng pamilyang kanilang binuo. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!